Maingat na ibinaon ni Minerva ang dulo ng karayom sa telang lana ng mamahaling suit ng kanyang asawa. Ang kanyang mga daliri, na bahagyang magaspang mula sa 25 taong pag-aasikaso sa kusina at kabahayan, ay mabilis at sanay na tinahi ang maliit na tastas sa balikat nito. Sa loob ng marangyang VIP waiting room, amoy na amoy ang mamahaling pabango ni Leandro. Isang amoy na sumasapaw sa mahinang amoy ng pinakuluang manok at luya mula sa maliit na thermos na dala ni Minerva. Huminga ng malalim si Leandro habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hon, bakit ba nagdadala ka pa ng sabaw dito? Tingnan mo nga ang suot mo. Amoy kusina katuloy. Ang daming catered food sa labas. Hinaplos ni Minerva ang likod ng kanyang asawa. Ang kanyang ngiti ay puno ng pag-aalaga at pamilyar na pagpaparaya. Suot niya ang isang lumang cream na bestida na pilit niyang pinaplan sa kaninang umaga para lamang magmukhang disente. Alam ko naman yun, Leo. Pero maaalat ang pagkain sa labas. Baka tumaas na naman ang blood pressure mo, lalo na't ikaw ang tatanghaling bagong presidente mamaya. Higop ka muna, kahit konti bago ka umakyat ng stage. Tinapik lamang ni Leandro ang kamay ni Minerva. Hindi man lang tiningnan ang sabaw. Isang ngingiting tipid ang iginawad nito bago tuluyang lumabas ng silid patungo sa nakakabinging palakpakan sa Grand Ballroom. Naiwan si Minerva sa gilid, tahimik na naglakad patungo sa madilim na bahagi ng backstage. Mula roon, tanaw niya ang malaking entablado na naliligo sa matalim na liwanag ng mga spotlight. Ang kanyang dibdib ay puno ng tahimik na pagmamalaki. 25 taon. 25 taon siyang naging anino, nagparaya, nagtago ng sariling pangalan at yaman ng kanyang pamilya para lamang buuin ang kumpiyansa ng lalaking ito. Ngayon, nasa rurok na ito ng tagumpay. Ngunit ang pangarap na binuo niya ng higit sa 2 dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Umakyat si Leandro sa entablado. Hawak ang mikropono. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw, puno ng awtoridad at kapangyarihan. They say behind every successful man is a woman. But I say, beside a visionary leader is a woman who matches his ambition. Isang babaeng hindi lang marunong magluto sa bahay, kundi kayang i-represent ang kumpanya natin sa buong mundo. May kung anong malamig na kaba ang gumapang mula sa talampakan ni Minerva patungo sa kanyang gulugod. Umurong ang kanyang mga paa. Humarap si Leandro sa gilid ng entablado at inabot ang kanyang kamay. Mula sa kabilang panig, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng hapit at pulang-pulang damit na sutla. Si Cassandra Mijares, ang bagong Director of Communications, ang babaeng may hawak ng baso ng champagne at may ngiting tila nagmamay-ari sa buong mundo. Inilapat ni Cassandra ang kanyang kamay sa palad ni Leandro. Nagpatuloy ang lalaki. Ang bawat salita ay parang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa dibdib ni Minerva. For too long, I have been tied to a provincial mindset, to a woman who only knows how to wait in the shadows. Isang asawang pambahay na walang alam sa negosyo. Ngunit tapos na ang panahon ng pagiging atrasado ng kumpanyang ito. Please welcome the true inspiration behind my success, Cassandra. Pumutok ang masigabong palakpakan ng daan-daang bisita. Naghalikan ng dalawa sa harap ng maraming tao. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na sumabog. Binubulag ang paningin ni Minerva. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang hanging lumalabas sa air conditioner ay tila naging yelo na bumalot sa kanyang balat. Ang sikmura niya ay bumaliktad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagduduwal sa lantarang kasinungalingan at pagtataksil na nasasaksihan niya. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang katanungang pumunit sa kanyang isipan. Ang lahat ng sakripisyo, ang pagtalikod niya sa imperyo ng mga Montenegro. Ang mga gabing nagpupuyat siya para asikasuhin ang mga papeles ng asawa. Lahat ng iyon ay nauwi sa pagiging isang babaeng pambahay na walang alam. Bago pa man niya mayakap ang sariling kahihiyan,
Naramdaman niya ang magaspang na paghahawak sa kanyang braso. Dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng security guard ang nakatayo sa kanyang gilid. Ang kanilang mga mata ay walang awa. "Excuse me, ma'am. Pinapalabas po kayo ni Sir Leo. Nakakasira daw po kayo sa imahe ng bangkete. Sa likod po ang daan nyo. Sa exit ng mga waiter." Ang biglaang pagtulak ng isang gwardya ay nagpawala sa kanyang balanse. Ang thermos na mahigpit niyang hawak, ang nag-iisang patunay ng kanyang pag-aalaga, ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Tumama ang lalagyan sa matigas na sahig. Ang mainit at gininto ang sabaw ay sumambulat, bumuhos ng direkta sa laylayan ng kanyang lumang cream na bestida. Naramdaman niya ang matinding hapdi ng pasong dulot ng kumukulong likido sa kanyang binti. Subalit mas masunog at mas nakakapanlumo ang katotohanang nakatitig sa kanya mula sa itaas ng entablado. Tumingin si Minerva kay Leandro. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang gulat, walang pagsisisi. Isang malamig at nandidiring tingin lamang ang ibinigay ng lalaki bago nito ibinaling ang atensyon pabalik kay Cassandra. Hindi umiyak si Minerva. Ang sakit na naramdaman niya ay napakalalim upang maging luha. Ito ay naging matinding pamamanhid. Ang kahihiyan, ang hiya na sumira sa kanyang pagkatao, ay tila isang laso na mabilis kumalat sa kanyang ugat. Itinulak siya ng mga gwardya palabas ng malamig at madilim na pasilyo ng mga empleyado hanggang sa marating niya ang pinto sa likod ng hotel. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malakas na ulan at amoy ng basang aspalto at basura. Nakatayo si Minerva sa ilalim ng ulan. Ang kanyang bestida ay basang-basa, marumi dahil sa sabaw at putik. Habang ang malamig na tubig ay humahagupit sa kanyang mukha, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang maliit na bag. Nanginginig at manhid ang mga daliri nang buksan niya ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang basang mukha habang binabasa ang mga salita. "Nagsisimula pa lang ang asawa mo. Hindi lang ang pwesto mo ang kinukuha niya. May inaayos siyang papeles ngayon para siguraduhing hindi ka na makakaabot ng buhay sa susunod na buwan. Umalis ka na dyan." Ang bawat hakbang ni Minerva papasok sa kanilang malaking mansyon ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Ang tubig na pumapatak mula sa kanyang basang bestida ay nagiiwan ng maliliit na bakas sa mamahaling sahig na gawa sa Italianong marmol. Walang ingay sa loob ng bahay, tanging ang mahinang ugong lamang ng air conditioner na nagpapatindi sa paninigas ng kanyang mga kalamnan. Dumiretso siya sa lababo. Hindi siya nagbihis. Hindi niya pinunasan ng kanyang sarili. Sa halip, kinuha niya ang isang bareta ng sabon at sinimulang kuskusin ang mantsa ng sabaw sa kanyang laylayan. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa lamig at sa tapang ng detergent, ngunit tila wala siyang nararamdamang hapdi. Ang bawat kuskos ay tila pagtatangkang burahin ang kahihiyang ibinuhos sa kanya sa harap ng maraming tao. Ano ba ang kulang? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ibinigay niya ang lahat. Ang talino niya, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang buong pagkatao ay isinugal niya para lamang maging matatag ang pundasyon ng lalaking pinili niyang mahalin. Ngunit sa mata ni Leandro, siya ay isang mantsa lamang na kailangang linisin. Muntik nang mabitawan ni Minerva ang sabon nang marinig niya ang pagpihit ng pinto sa labas. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa balat ng hayop ay mabilis na lumapit sa kusina. Kasunod nito ang isang amoy na nanunuot sa ilong, isang halo ng matapang na whiskey, usok ng sigarilyo, at ang malapot at matamis na halimuyak ng bulaklak na hindi kailanman naging amoy ni Minerva. Amoy iyon ng isang babaeng hindi kailanman humahawak ng sabon o nagluluto ng pagkain. Hinarap siya ni Leandro na tila ba walang nangyaring masama. Inayos nito ang kanyang mamahaling relo at tumingin sa asawa ng may halong inis. "Minerva, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin pinapalitan
Yang basang-basahan na suot mo? You look pathetic. At bakit ka nandito sa kusina? You should be grateful na pinauwi kita agad para hindi ka na mas lalong mapahiya sa labas. Huminto ang mga kamay ni Minerva sa pagkuskos. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit puno ng nakakalasong pagod. Napahiya, Leo? O baka naman ako ang nakakahiya para sa'yo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leandro. Humakbang siya palapit. Sapat na para maramdaman ni Minerva ang init ng hininga nito na amoy alak. Look, Hon, intindihin mo naman. In business, image is everything. Cassandra is young, she's sharp, and she knows how to talk to those investors. Ikaw? You're a housewife. Ang trabaho mo ay siguraduhing maayos ang bahay at ang anak natin. Huwag mo nang piliting pumasok sa mundong hindi mo na naiintindihan. Isipin mo na lang ang utang na loob mo sa akin. I gave you this life. I provided everything for you and Mateo. Huwag mo namang sirain ang momentum ko dahil lang sa insecurity mo. Ang salitang utang na loob ay tumama sa pandinig ni Minerva na parang isang sampal. Gusto niyang isigaw na ang bawat sentimong ginamit nito sa unang negosyo ay galing sa kanyang trust fund. Gusto niyang ipamukha rito na ang mga estratehiyang ginamit nito para mapalago ang kumpanya ay mga ideyang isinulat niya sa gilid ng kanyang mga recipe book. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig, ang hiya, ang kulturang itinanim sa kanya na dapat ay manatiling tahimik ang asawa ay tila isang piring sa kanyang mga mata. I'm sorry, Leo. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi, isang boses na patay at walang buhay. Good. Magpalit ka na. At itapon mo na. Yang damit mo. It's garbage anyway. Tumalikod si Leandro para maglakad patungo sa kanilang kwarto. Habang hinuhubad nito ang kanyang coat, may isang maliit na bagay na tumama sa sahig. Ang tunog ng metal na tumama sa marmol ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Isang maliit na gintong susi. Hindi ito napansin ni Leandro. Tuluyan na siyang pumasok sa silid at isinarado ang pinto. Iniwan ang malamig na katahimikan sa pagitan nila. Dahan-dahang lumapit si Minerva. Pinulot niya ang susi. Ang metal ay malamig sa kanyang palad. Alam niya kung saan ito para sa ano. Ito ang susi ng maliit na safe na nakatago sa ilalim ng desk ni Leandro sa kanyang home office. Isang lugar na kailanman ay hindi pinapasukan ni Minerva dahil sa respeto. Ngunit ngayong gabi, ang respeto ay tila isang malaking biro. Maingat siyang naglakad patungo sa opisina. Ang bawat tunog ng pagpihit ng susi sa loob ng trangka ay tila tibok ng kanyang sariling puso. Nang bumukas ang maliit na pintong bakal, ang bumungad sa kanya ay hindi mga ginto o pera, kundi isang makapal na folder ng mga dokumento. Binuklat ni Minerva ang mga pahina sa ilalim ng malamig na liwanag ng desk lamp. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat linya. Isang bagong life insurance policy. Ang halaga ay sapat na para bumili ng isa pang mansyon, ngunit hindi ang pangalan niya ang nakalagay bilang beneficiary. At hindi rin si Mateo. Ang pangalan ni Cassandra Mijares ang malinaw na nakasulat doon. Ngunit ang mas nakakapanghilo ay ang petsa kung kailan ito magiging epektibo. Kasama sa folder ang isang plano ng itinerary para sa kanilang bakasyon sa susunod na linggo sa isang liblib na resort sa bundok. Isang lugar na kilala sa matatarik na bangin at madidilim na kalsada. Sa tabi nito ay isang resibo mula sa isang talyer. May nakasulat na maikling notes sa likod. Brake system check. Failed intentionally. Nabitawan ni Minerva ang papel. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa matinding takot at galit. Ang lalaking pinagbihisan niya, ang lalaking ipinagluto niya ng sabaw kanina lang, ay hindi lang siya pinagtataksilan. Pinaplano na nito ang kanyang kamatayan. Ang bawat tibok ng puso ni Minerva ay tila isang mabigat na tambol na umaaling-awngaw sa kanyang pandinig.
Habang dahan-dahang ibinabalik ang mga dokumento sa loob ng safe, maingat niyang inayos ang lahat, ang bawat anggulo ng papel, ang posisyon ng folder upang walang bakas na may humawak nito. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay naging kasing lamig na ng yelo. Nang muli niyang ilak ang pinto ng opisina, ang amoy ng luma at tuyot na papel ay humalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking hinahainan niya ng pagkain gabi-gabi ay naghihintay lamang ng sandali kung kailan siya mawawalan ng hininga sa ilalim ng nayurak na bakal ng kanilang sasakyan. Kinaumagahan, sa ilalim ng matirik na sikat ng araw na nagpapasingaw sa semento ng Maynila, nagtungo si Minerva sa talyer na nakasulat sa resibo. Ang amoy ng langis, sunog na goma, at kalawang ay tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Doon, sa isang madilim na sulok ng garahe, nakita niya ang mekanikong may hawak ng kanilang kapalaran. Nagkunwari siyang isang naliligaw na may-ari ng sasakyan. Gamit ang kanyang banayad at mapagkumbabang tinig, ang maskara ng isang walang alam na may bahay, nakuha niya ang kumpirmasyon. Ang preno ng kanilang SUV ay sadyang niluwagan isang buwan. Bago ang insidente sa bundok, ang mas masakit, nakita niya ang isang pamilyar na pulang sasakyan na nakaparada sa tapat ng talyer. Ang sasakyan ni Cassandra. Sa isang malapit na high-end cafe, kung saan ang bawat tasa ng kape ay katumbas ng sahod ng isang pamilya sa isang linggo, muling nagtagpo ang kanilang landas. Nakaupo si Cassandra sa gitna ng silid, kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang kanyang balat ay tila porselana at ang kanyang mga kuko ay perpektong may kulay na tila hindi kailanman dumampi sa anumang dumi. Napansin ni Cassandra ang pagpasok ni Minerva. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng dalaga. Hindi ito tumayo. Sa halip ay mas lalo itong sumandal sa kanyang upuan habang pinaglalaruan ang isang mamahaling singsing. Isang singsing na alam ni Minerva na binili gamit ang pera ng mga Montenegro. "Oh, look who's here!" Ang dakilang asawa ni Leo. Parinig ni Cassandra. Ang kanyang boses ay malakas sapat para marinig ng mga katabing mesa. "Sabi ko na nga ba, dito ka rin pupunta para mag-obserba. Pero alam mo, Minerva, ang mga lugar na ganito ay hindi para sa mga taong amoy bawang at sabong panlaba. You look so out of place, it's almost painful to watch." Nanatiling nakatayo si Minerva, tinitiis ang bawat salitang humahampas sa kanyang dangal. Ang hiya ay nanunuot sa kanyang dibdib, ngunit may kasama na itong bagong damdamin. Isang nagbabagang determination. "Nagkakape lang ako, Miss Mijares. Hindi ko alam na bawal na pala ang mga asawa rito." Mahinahong sagot ni Minerva. Tumawa ng mahinhin si Cassandra bago sadyang itabig ang kanyang baso ng macchiato. Ang malapot na kape ay tumapon sa sahig. Ang mga patak nito ay tumalsik hanggang sa sapatos ni Minerva. "Oops, my bad. Pero since nandito ka na rin naman at sanay ka naman sa gawaing bahay, why don't you be useful for once? Pakilinis naman Ang mga taong katulad mo, hanggang dyan na lang talaga ang silbi. You're just a background character, Minerva. Habang ako ang nagpapatakbo sa utak ng asawa mo." Yumuko si Minerva para kunin ang ilang tissue sa mesa. Habang ginagawa niya ito, nakita niya ang mekaniko mula sa talyer kanina na pumasok sa cafe at mabilis na nag-abot ng isang makapal na sobre kay Cassandra sa ilalim ng mesa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit. Ang takot ng mekaniko at ang ngisi ng isang mamamatay tao sa mukha ni Cassandra. Tumayo si Minerva, hindi pinansin ang dumi sa kanyang sapatos. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Cassandra. Ang mga bagay na luma, Miss Mijares, ay madalas na mas matibay kaysa sa mga bagong palamuti. At ang dumi, madaling hugasan yan. Pero ang budhing maitim, kahit anong kape ang itapon mo, hindi na mababago yan. Mabilis na lumabas si Minerva ng kafe. Ang hangin sa labas ay mainit, ngunit ang kanyang buong katawan
ay nanginginig. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang anak, si Mateo. Nang sagutin niya ito, ang tinig ng kanyang anak ay puno ng takot at pagmamadali. Ma, nasaan ka? May nakita ako sa legal department ng kumpanya. May mga pirma mo sa mga dokumentong hindi mo naman hinahawakan. Ma, binubura na nila ang pangalan mo sa lahat ng records ni Lolo Esteban. Kailangan mo nang umuwi ngayon din. Baka huli na ang lahat. Ang mundo ni Minerva ay tila tumigil sa pag-ikot. Hindi lang buhay niya ang gustong kunin ni Leandro. Gusto rin nitong burahin ang bawat bakas ng kanyang pag-iral. Ang bawat paghinga ni Minerva ay tila paghigop ng tuyot na alikabok habang paakyat siya sa isang lumang apartment complex sa labas ng lungsod. Ang amoy ng amag at naglulutong tuyo mula sa mga kapitbahay ay humahalo sa kaba na nagpapabilis sa kanyang pulso. Sa isang maliit at madilim na unit, naghihintay ang kanyang anak, si Mateo. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng mga matang puno ng pagod at lumbay. Ang kanyang panganay, ang tanging dahilan kung bakit niya tiniis ang 25 taon ng pananahimik ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Walang imik na pinatuloy ni Mateo ang kanyang ina. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa asul na sinag ng isang laptop sa ibabaw ng mesa. Ma, kailangan mong pakinggan to. Please, magpakatatag ka. Mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Pinindot ni Mateo ang isang baton. Ang pag-ugong ng speaker ay sinundan ng mga boses na tila mga multong bumangon mula sa dilim. Boses iyon ni Leandro at Cassandra. Isang sunod-sunuran lang naman siya, Leo. After she signs the transfer of the Montenegro shares, she's useless. Bakit kailangan pa nating maghintay? Boses yon ni Cassandra, puno ng pagkabagot at kawalan ng pakundangan. Huminga ng malalim si Leandro sa recording. Ang boses nito ay malamig at kalkulado. Pasensya, babe. Kailangan malinis ang lahat. Isang aksidente sa bundok. Isang mabilis na pagbulusok sa bangin. Walang maghihinala. Everyone knows she's a weak, clumsy housewife. It will look like a tragic end to a tragic woman. Tumawa si Cassandra, isang tunog na parang pagkiskis ng matalas na kuko sa bakal. At ang anak mo? What about Mateo? Mateo is my son. He will understand eventually. Bibigyan ko siya ng posisyon, pera, lahat ng gusto niya. He's a Valdez. He will choose power over a mother who has nothing to offer. Tumigil ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa mga salitang binitawan. Binalot ng matinding panginginig ang buong katawan ni Minerva. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang nararamdaman niya ay ang pagguho ng huling piraso ng kanyang puso. Ang pag-asang baka may natira pang kahit katiting na respeto ang kanyang asawa para sa kanya. Ma, okay ka lang? Lumapit si Mateo at hinawakan ang balikat ng ina. Hindi sumagot si Minerva. Nakatingin lamang siya sa baso ng tubig na nasa mesa. Ang tubig ay hindi gumagalaw, payapa at walang kibo, katulad niya sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso. Ang lamig ng salamin ay tila humahaplos sa kanyang nag-aapoy na balat. Ininom niya ang tubig ng dahan-dahan. Bawat lunok ay tila paglunok sa lahat ng kanyang kahinaan, sa lahat ng kanyang pagtitiis, at sa lahat ng kanyang pagkakamali. Ang lamig ay gumuhit sa kanyang lalamunan, pababa sa kanyang sikmura, na tila nagyayelo sa lahat ng kanyang emosyon hanggang sa maging isang matigas na bato. Nang ibaba niya ang baso, wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Ang Minerva na mahinhin, ang Minerva na sunod-sunuran, ang Minerva na biktima, ay wala na roon. Ang natitira na lamang ay isang babaeng may matalim na titig at pusong gawa sa asero. Ganito na lang ba ang halaga ko sa kanya, Mateo?
Isang aksidente? Isang pambura sa kanyang tagumpay? Tanong ni Minerva. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ni Mateo noon. Ma, aalis na tayo. I have files. I have evidence. We can go to the police. Mungkahi ni Mateo. Umiling si Minerva. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi sapat ang pulis, Mateo. Ang mga taong katulad ng ama mo, marunong lumusot sa batas gamit ang pera natin. Gusto niyang maging hari sa palasyong ako ang nagtayo. Sige, hahayaan ko siyang umakyat sa pinakamataas na tore. Tumayo si Minerva. Inayos niya ang kanyang buhok at hinarap ang salamin sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng sugatan, ngunit hindi talo. Ang kanyang hiya ay napalitan na ng isang mapanganib na uri ng dangal. Ma, anong gagawin natin? Mateo, ihanda mo ang sasakyan. Hindi tayo tatakas. Wika ni Minerva habang kinukuha ang kanyang lumang bag. Pupunta tayo sa isang lugar na matagal ko nang kinalimutan. Panahon na para gisingin ang tunay na may-ari ng Montenegro. Sa labas, ang kulog ay umalingaw-ngaw sa kalangitan, isang babala ng paparating na unos. Ngunit para kay Minerva, ang bagyo ay hindi na sa labas. Ang bagyo ay siya mismo. Ang dambuhalang pintuang bakal ng Dinto Montenegro ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mabigat na metal na naglalapat sa riles ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang katahimikan ng Forbes Park. Sa loob ng 25 taon, ang bawat pagdaan ni Minerva sa harap ng mga pader na ito ay tila isang paalala ng kanyang pagtakas, ng kanyang pagpili sa pag-ibig kaysa sa kapangyarihan. Ngunit ngayong gabi, ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Mateo sa sementadong daan ay tila pagbabalik ng isang reyna sa kanyang kahariang matagal nang pinabayaan. Sinalubong sila ng amoy ng sariwang pine tree at ang malamig na simoy ng hangin na tanging sa mga ganitong lugar lamang nalalanghap. Pagbaba ng sasakyan, tumingala si Minerva sa mansyon. Ang mga bintanang yari sa kristal ay nagliliyab sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit para sa kanya, ang bawat sulok ng bahay na ito ay saksi sa kanyang paghihimagsik noon. Sa loob ng malawak na study room, kung saan ang bawat dingding ay natatakpan ng mga antigong libro at amoy ng mamahaling tabako, naghihintay si Don Esteban Montenegro. Nakaupo ang matanda sa kanyang mataas na silyang gawa. Sa balat ng hayop, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang tungkod na may ulong pilak. Ang kanyang mga mata, bagaman may labis na ng pagod ng katandaan, ay nananatiling matalim at mapanuri. Nagbalik ka na, Minerva. Ang boses ni Don Esteban ay mababa, tila isang kulog na nagmumula sa malayo. Walang yakap, walang luha. Sa pamilya Montenegro, ang emosyon ay isang luho na bihirang ibigay. Lumapit si Minerva at humalik sa pisngi ng ama. Narito na ako, Papa. Patawad kung ngayon lang. Tumingin si Don Esteban sa mga kamay ng kanyang anak. Hinawakan niya ang palad ni Minerva. Pinag-aralan ang mga gasgas, ang mga bakas ng pagkapaso, at ang mga kalyong bunga ng 25 taong paglilingkod sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ang mga kamay na ito, hinayaan mong maging kamay ng isang katulong, gayong ang bawat daliri mo ay may katumbas na bilyon. Wika ng matanda, may halong hinanakit at awa. Binalaan kita, Minerva. Sabi ko sa'yo, ang pag-ibig ay hindi nakakabusog sa isang taong ang tanging hangad ay kapangyarihan. Alam ko na po, Papa, at handa na akong bayaran ang bawat pagkakamali ko, sagot ni Minerva ng walang kaba. Lumabas mula sa anino ng silid si Attorney Salvador Riego, ang matapat na Siobhan Fapli ng pamilya. Inilatag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Don Esteban, Minerva, ayon sa huling audit, si Leo Valdez ay nagsimula ng ilipat ang mga pondo ng kumpanya sa mga dummy accounts sa ilalim ng pangalan ni Cassandra Mijares. He is bleeding the company dry. Ang kumpanyang itinayo niyo, Don Esteban, ay ginagawa niyang sariling palaruan. Tumitig si Minerva sa mga dokumento.
Isang malamig na galit ang muling nagliyab sa kanyang dibdib. Hindi ko hahayaang masira niya ang huling alaala ng pagkatao ko, Salvador. Wika ni Minerva. Ano ang kailangan kong gawin? Kinuha ni Don Esteban ang isang maliit na pilus na kahon mula sa kanyang laya at binuksan ito. Sa loob ay nagniningning ang isang gintong singsing na may malaking sapiro at ang ukit ng agila, ang giyahoy ng mga Montenegro. Isuot mo ito, Minerva. Mula sa sandaling ito, hindi ka na asawa ni Leo Valdez. Ikaw ang heredera ng Montenegro. Your silence for 25 years ends tonight. Dahan-dahang isinuot ni Minerva ang singsing. Ang bigat ng ginto sa kanyang daliri ay tila isang baluti na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat kalyo sa kanyang palad ay natakpan ng kislap ng hiyas, hudyat ng kanyang muling pagkabuhay. Nang makauwi si Minerva sa mansyon ng mga Valdez, sinalubong siya ng isang galit na Leo. Nakatayo ito sa gitna ng sala, hawak ang isang exaphoso. Where have you been, Minerva? Kanina pa ako naghihintay dito. Pinahanap kita sa mga security, wala ka kahit saan. Sigaw ni Leo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ibinagsak niya ang mga papel sa harap ni Minerva. Sign these documents now. Isang donation fund to para sa kumpanya. Huwag mo na akong tanungin. Pirmahan mo na lang para matapos na ang dula-dulaang to. I have a meeting with Cassandra at we don't have all night. Tumingin si Minerva sa mga papel. Pagkatapos ay kay Leo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na hindi pa naririnig ni Leo sa buong buhay nila. Anong tinatawa-tawa mo? Mapurol na ba ang utak mo dahil sa sobrang pagluluto? Inayos ni Minerva ang kanyang tindig. Hindi siya kumibo. Sa halip ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay para ayusin ang kanyang buhok. Sadyang ipinapakita ang singsing na may sapiro na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Natigilan si Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pamilyar na tatak ng Montenegro. Ang kanyang kayabangan ay tila biglang nayanig. Where did you get that ring, Minerva? Magnanakaw ka na rin ba ngayon? Ngumiti si Minerva, isang nangiting kasing lamig ng kamatayan. Pirmahan? Sige, Leo. Pipirmahan ko pero hindi dahil sa utos mo, kundi dahil ito na ang huling pagkakataong maririnig mo ang pangalan ko bilang Valdez. Sa ilalim ng malamig at maputlang liwanag ng kusina, ang bawat kumpas ng plansa ni Minerva sa puting polo ni Leo ay tila isang ritual ng pagluluksa. Ang usok na bumubulwak mula sa mainit na bakal ay tila isang maputing ulap na bumabalot sa bawat himaymay ng tela. Pinapatag ang bawat gusot na tila ba kaya nitong ayusin ang nadurog na dangal ng kanilang pagsasama. Ang amoy ng almirol ay humahalo sa amoy ng kape. Isang pamilyar na bango na sa loob ng 25 taon ay naging hudyat ng kanyang paglilingkod. Pumasok si Leo sa kusina. Suot ang kanyang silk na robe, may dalang kape, at ang kanyang cellphone na hindi humihinto sa pag-vibrate. Inilapag niya ang makapal na exaphoso sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang mesa kung saan sila dating masayang nag-aalmusal kasama si Mateo. Huwag mo nang basahin, Minerva. Masyadong technical ang mga legal terms dyan para sa isang tulad mo. Basta pirmahan mo na lang sa tapat ng Donation for Corporate Social Responsibility. This is for the poor, Hon. Gusto mo namang makatulong sa mga nangangailangan, di ba? Ang tinig ni Leo ay puno ng pekeng tamis. Ang uri ng boses na ginagamit niya kapag may kailangan siyang makuha. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay ang pagkainip. Ang pagnanasang matapos na ang lahat para tuluyan na siyang makalaya mula sa pabigat niyang asawa. Dahan-dahang binitiwan ni Minerva ang plansa. Ang kanyang mga kamay ay sadyang pinanginig niya habang kinukuha ang panulat. Tumingin siya kay Leo nang may halong pag-aalinlangan, isang acting na mas mahusay pa sa anumang teleserye. Leo, sigurado ka bang para sa kawanggawa ito? Baka naman may kinalaman ito sa sinasabi nila tungkol sa kumpanya ni Lolo Esteban.
Isang iritadong buntong hininga ang pinakawala ni Leo. Kinuha niya ang kanyang phone at mabilis na nag-type. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa screen. Isang mensahe mula kay Cassandra. Sus Mario Sep Minerva, huwag ka nang makinig sa mga chismis. Magtiwala ka sa asawa mo. Ako ang nagpapatakbo ng lahat dito. Sign it or else hindi tayo makakaalis para sa bakasyon natin sa susunod na linggo. Do you want to ruin our anniversary trip? Ang pagbanggit sa anniversary trip, ang nakaplano niyang kamatayan, ay tila isang kuryenteng gumuhit sa likod ni Minerva. Yumuko siya at idinampi ang dulo ng panulat sa papel. Isang mabilis at pamilyar na kumpas ang kanyang ginawa. Ngunit, imbes na ang kanyang opisyal na pirma, bilang asawa, isang bahagyang binagong ukit ang kanyang iniwan. Isang pirma na tanging ang mga abogado ng Montenegro lamang ang nakakaalam na walang bisa sa ilalim ng kanilang trust agreement. Ayan, Leo. Tapos na, mahinang sabi ni Minerva. Mabilis na hinablot ni Leo ang mga papel. Hindi man lang niya tiningnan ng maigi ang pirma. Ang mahalaga sa kanya ay ang tinta sa ibabaw ng pangalan. Good. Diyan ka naman magaling. Ang sumunod, I'll be in my office. May kailangan lang akong tapusin. Nang makaalis si Leo, naiwan si Minerva sa gitna ng kusina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Hinintay niyang lumalim ang gabi hanggang sa marinig niya ang mabigat na hilik ni Leo mula sa kanilang silid, bunga ng 2 baso ng whiskey na sadyang nilagyan ni Minerva ng pampatulog. Maingat siyang naglakad patungo sa opisina ni Leo. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay walang tunog. Ang dilim ng bahay ay tila kakampi niya ngayon. Pagpasok niya sa silid, ang tanging liwanag ay ang asul na sinag mula sa computer monitor ni Leo na sadyang hindi nito pinatay. Ang bawat pagpindot ni Minerva sa keyboard ay tila bawat tibok ng orasan sa dingding. Dahan-dahan niyang isinalpak ang isang maliit na flash drive. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga folder. Project Phoenix, Offshore Transfers, Mijares Personal Fund. Binuksan niya ang isang folder at ang tumambad sa kanya ay mga scan ng mga dokumentong may pekeng pirma ni Don Esteban. Ang bawat dokumento ay patunay ng isang krimen, ang pagnanakaw sa kaban ng Montenegro para pondohan ang luho ni Cassandra. Naramdaman ni Minerva ang malamig na pawis sa kanyang noo habang hinihintay ang pag-transfer ng mga files. Ang bar ng progress sa screen ay tila gumagalaw ng napakabagal. Isang ingay mula sa labas, ang paghampas ng sanga ng puno sa bintana, ay sapat na para mapatalo ng kanyang puso. Nang matapos ang transfer, mabilis niyang hinugot ang flash drive. Ngunit bago siya makalabas, isang notification ang lumitaw sa screen. Isang email mula sa security agency ng Montenegro. Urgent, Chief Auditor Jose Marino involved in a suspicious hit-and-run accident. Critical condition at St. Luke's. Internal audit files missing. Nanigas si Minerva. Ang kanyang mga kamay ay naging malamig na parang yelo. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Leo ay hindi na naghihintay ng susunod na linggo. Binubura na niya ang bawat taong hahadlang sa kanyang ambisyon. Humarap si Minerva sa salamin sa opisina ni Leo. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang asawang nagpaplantsa ng polo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gitna ng dilim. Hindi ka lang magnanakaw, Leo. Isa kang halimaw. At sa pagkakataong ito, hindi lang katarungan ang kukunin ko sa'yo. Kukunin ko ang lahat ng bagay na akala mo ay sayo. Ang halimuyak ng bawang at igisang luya ay bumabalot sa buong dining room. Isang pamilyar na bango ng tahanan na sa loob ng maraming taon ay sumisimbolo sa pagmamahal ni Minerva. Ngunit ngayong gabi, ang bango ng kanyang nilutong adobo at sinigang ay tila nilalaso ng isang matapang at nakakahilong amoy ng mamahaling pabango. Isang amoy na hindi nababagay sa payapang kusina ng mga Valdez. Pumasok si Leo kasunod si Cassandra.
Ang dalaga ay nakasuot ng isang hapit na damit na kulay lila. Ang kanyang mga takong ay nag-iiwan ng malalalim na marka sa karpet habang tinitingnan niya ang bawat sulok ng bahay ng may mapanuring mga mata. Leo, is this really where you live? Ang dilim naman dito at parang napaka-old-fashioned ng mga remkua. Reklamo ni Cassandra, sabay haplos sa tela ng kurtina na tila ba ito ay isang basahan lamang. We should change this to something more modern, more us. Tumawa si Leo at hinalikan ang balikat ni Cassandra sa harap mismo ni Minerva na noon ay naglalapag ng mangkok ng mainit na sabaw. Don't worry, babe. Sabi ko naman sa'yo, after the project is finalized, we can overhaul this whole place. Minerva, asikasuhin mo si Miss Mijares. Siya ang magpapatakbo ng marketing natin, kaya dapat busog siya para makapag-isip ng mabuti. Yumuko si Minerva, ang kanyang apron ay bahagyang may dumi ng harina. Isang imahe ng isang masunuring asawa na tila walang naririnig. Opo, Leo. Maupo na kayo. Mainit pa ang sinigang. Naupo ang dalawa. Sinimulan ni Minerva ang paghahain ng may labis na pag-iingat. Ang bawat paglapag ng plato sa lamesang kahoy ay walang anumang tunog. Tanging ang dahan-dahang pagdaloy ng mainit na sabaw sa mangkok ang maririnig. Is this adobo? Tanong ni Cassandra habang sinusuri ang karne gamit ang kanyang tinidor. Ang taba naman nito. Leo, hindi ba't sabi ko sa'yo, we need to watch our cholesterol. Hindi porket sanay ang asawa mo sa ganitong pagkain ay kakainin na rin natin. It's so peasant. Pasensya na, Miss Mijares, mahinahong sagot ni Minerva. Ang kanyang tinig ay walang anumang emosyon. Akala ko kasi ay paborito ito ni Leo. Gusto mo bang ipagluto kita ng salad? No, never mind. Nakakawalang gana na. Iritadong sagot ni Cassandra. Habang kumakain ang dalawa, napansin ni Minerva ang isang bagay sa refleksyon ng dambuhalang salamin ng buffet cabinet sa likod ni Leo. Sa ilalim ng lamesa, ang paa ni Cassandra na nakasuot ng matulis na takong ay dahan-dahang gumagapang sa binti ni Leo. Nakita ni Minerva ang pagngisi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat galaw ng dalaga habang hinahawakan nito ang kamay ng kanyang asawa sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat haplos nila ay tila isang baga na idinidikit sa balat ni Minerva. Ang gigil, ang matinding pagngangalit ng kanyang mga ngipin ay pilit niyang itinatago sa likod ng isang matatamis na ngiti. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang lihim, ito ay isa ng palabas na sadyang ginagawa sa harap ng kanyang hapagkainan. Sa gitna ng kanilang paglalambingan, aksyong nabitawan ni Cassandra ang kanyang pilak na tinidor. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid. Oops! Minerva, can you get me a new one? Utos ni Cassandra nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Minerva at lumuhod sa sahig para kunin ang tinidor. Habang nasa ilalim siya ng lamesa, malapit sa mga paa ng dalawang nagtataksil, naramdaman niya ang matinding pagnanais na isigaw ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit nanatili siyang kalmado. Nang tumayo siya, iniabot niya ang malinis na tinidor kay Cassandra. Ang dulo ng kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa palad ng dalaga. Malamig ang hawak ni Minerva, isang lamig na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Narito na po ang tinidor niyo, Miss Mijares, bulong ni Minerva. Paalala ko lang po, ang mga bagay na hindi sa atin, kapag pilit nating hinawakan o kinuha, madalas ay nagiiwan ng malalim na sugat. Matalas po ang tinidor na yan. Mag-iingat kayo. Natigilan si Cassandra. Ang kanyang nangiti ay panandali ang naglaho habang nakatitig sa malamig na mga mata ni Minerva. May kung anong kakaiba sa tinig ng probinsyanang asawa na ito na hindi niya maipaliwanag. Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Leo. May halong inis. Minerva,
Pumasok ka na nga sa kusina. You're being weird. Opo, Leo. Maiwan ko na kayo. Mag-enjoy kayo sa pagkain. Pagtalikod ni Minerva, nagpunta si Cassandra sa taas para gumamit ng banyo. Ngunit sadyang pumasok ito sa silid ni Minerva sa pag-aakalang walang nakakakita. Doon, sa ibabaw ng maliit na side table, nakita ni Cassandra ang isang bukas na folder. Kinuha ito ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang pamagat. Draft of Last Will and Testament of Minerva Montenegro Valdes. Binasa ni Cassandra ang mga huling talata. Doon ay nakasulat na sa oras ng kamatayan ni Minerva ang lahat ng kanyang mga ari-arian, kabilang ang mga shares sa Montenegro Group na hindi alam ni Leo, ay direktang ililipat sa pangalan ng kanyang mahal na asawa. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa mukha ni Cassandra. Hindi na niya kailangan pang mag-isip ng ibang paraan. Ang aksidente sa bundok sa susunod na linggo ay hindi na lamang pagtanggal sa isang istorbo. Ito na ang susi para maging pinakamayaman silang magkasintahan sa buong bansa. Hindi niya alam, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Minerva sa dilim, pinapanood ang bawat galaw ng ahas na kumagat sa pain na sadyang inilatag niya. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang hindi na magawa pang ilabas ni Minerva. Sa loob ng isang lihim na silid sa ilalim ng mansyon ng mga Montenegro, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng isang laptop at ang kalansing ng mga tasa ng tsa. Nakaupo si Don Esteban sa dulo ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod, habang si Attorney Salvador ay mabilis na nag-aayos ng mga dokumento sa ilalim ng liwanag ng isang lampara. Lahat ay nakahanda na, Minerva. Mahinang sabi ni Salvador. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat ng katotohanan. Ang mga freeze orders sa mga offshore accounts ni Cassandra ay lalabas bukas ng 8:00 ng umaga. Ang bawat sentimong ninakaw ni Leo ay nakatali na sa ating mga ebidensya. Bukas sa harap ng lahat ng sudong, hindi lang kumpanya ang mawawala sa kanya, pati ang kanyang kalayaan. Tumingin si Minerva kay Mateo. Ang kanyang anak ay tahimik na nakatitig sa screen ng computer. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim ngunit bakas ang pighati. Ma, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Mateo. Once we reveal this, there's no turning back. Hindi lang siya mapapahiya, makukulong siya. Huminga ng malalim si Minerva. Ang bango ng chamomile tea ay tila hindi na kayang pakalmahin ang kanyang nag-aapoy na dibdib. Siya ang unang tumalikod sa atin, Mateo. Hindi siya tumigil sa pagnanakaw. Pinlano rin niya ang pagkawala ko. Ang katarungan ay hindi hiling. Ito ay isang pangangailangan. Nang maghating gabi, bumalik si Minerva sa bahay ng mga Valdez sa huling pagkakataon bilang asawa. Ang amoy ng alak at usok ng sigarilyo ay bumungad sa kanya sa sala. Naroon si Leo, nakaupo sa sofa, may hawak na baso ng whiskey at napapaligiran ng kanyang mga tauhan at ilang tiwaling miyembro ng board. Tawanan sila ng tawanan. Tila ba nagdiriwang na sila sa tagumpay na hindi pa naman nila nahahawakan. Nang makita ni Leo si Minerva, ang kanyang muka ay agad na napuno ng pagkamuhi. Look who's back! Ang asawa kong walang kibo. Uyam ni Leo. Ang kanyang pananalita ay bahagyang utal dahil sa kalasingan. Minerva, I've decided, hindi na kailangang maghintay ng susunod na linggo para sa bakasyon mo. I want you out of this house tonight. Ayoko nang makita ang mukha mo rito kapag naging opisyal na ang lahat bukas. Bumalik ka na sa probinsya o kung saan mo man gustong mabulok. Isang malakas na tawanan ang nagmula sa mga kasama ni Leo. Ang bawat tawa ay tila isang latay sa likod ni Minerva. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naramdaman ng sakit. Ang tanging naramdaman niya ay ang paglaya. Sige Leo, kung yan ang gusto mo. Mahinahong sagot ni Minerva. Umakyat siya sa kanilang silid at kinuha ang isang maliit na vali na naglalaman lamang ng ilang piraso ng damit at ang kanyang mga alaala. Walang ginto, walang hiyas, walang anumang bagay na binili
gamit ang pera ni Leo. Habang pababa siya ng hagdan, nakita niya ang bawat sulok ng bahay na pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Ang bawat kurtinang pinili niya, ang bawat florera na inayos niya. Lahat ng yun ay tila mga anino na lamang ng isang nakaraang hindi na kailanman magbabalik. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto si Minerva sa tapat ng isang maliit na lamesa sa pasilyo. Doon ay nakatayo ang kanilang wedding photo, ang larawan kung saan siya ay nakasuot ng puting damit, puno ng pag-asa at paniniwalang ang pag-ibig ay sapat na. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay. Ang sapiro sa kanyang daliri ay kumislap sa dilim. Hinawakan niya ang frame at dahan-dahan itong inihiga. Itinakip ang mukha ng larawan sa matigas na ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa kahoy ay tila isang huling hudyat. "Good night, Leo," bulong ni Minerva sa hangin. Lumabas siya ng bahay ng walang lingon-lingon. Ang ulan ay tumigil na at ang kalsada ay nananatiling basa at tahimik. Sumakay siya sa naghihintay na sasakyan ni Mateo. Sa bawat paglayo ng sasakyan sa mansyong yon, tila unti-unting nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang hiya ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, nakatayo na si Leo sa harap ng salamin. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Inayos niya ang kanyang kurbata nang may labis na kayabangan. Hindi alam na ang bawat hibla ng kanyang kasuotan ay bahagi na ng isang bitag na siya mismo ang gumawa. Pagdating niya sa head office ng Montenegro Group, ang bawat empleyado ay yumuyukod sa kanya. Tila ba siya na ang bagong hari. Ngunit nang pumasok siya sa malaking boardroom, kung saan gaganapin ang espesyal na pulong ng mga kodong, may kung anong kakaibang katahimikan ang bumungad sa kanya. Ang malalaking pintuan ng boardroom ay dahan-dahang isinarado ng mga security guard mula sa labas. Ang tunog ng mga trangka na naglalapat ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatingin si Leo sa paligid. Ang mga upuan ay puno, ngunit ang mga mukha ng mga kodong ay hindi puno ng paghanga, kundi ng isang mapanganib na uri ng pag-aabang. At sa gitna ng hapag, sa upuan na nakalaan para sa pinakamataas na pinuno, may nakatalikod na silya. Ang bawat paghinga ni Leo sa loob ng boardroom ay puno ng lasa ng tagumpay. Nakatayo siya sa harap ng mahabang lamesang mahogany. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa ibabaw nito habang tinitingnan ang bawat kodong na tila ba mga tauhan lamang sa kanyang sariling dula. Ang amoy ng mamahaling kape at bagong lathalang mga ulat ay humahalo sa amoy ng kanyang kayabangan. "Ladies and gentlemen," simula ni Leo. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw ng may labis na awtoridad. Ngayong araw, hindi lang natin ilulunsad ang Project Phoenix. Ngayong araw, formal na nating tatapusin ang lumang pamamalakad ng Montenegro. Mula sa sandaling ito, ang kumpanyang ito ay tatahakin ang bagong landas sa ilalim ng aking pamumuno nang walang anino ng nakaraan. Ngumiti si Cassandra mula sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaisipang ilang minuto na lamang at magiging opisyal na ang lahat. Inabot ni Leo ang panulat para lagdaan ang huling resolusyon. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang bumasag nang bumukas ang malalaking pintuan sa dulo ng boardroom. Ang mabigat na paghampas ng kahoy sa dingding ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagyo. Isang babae ang pumasok. Hindi siya ang Minerva na kilala nila. Ang babaeng laging nakasuot ng luma at kupas na damit. Ang babaeng laging nakayuko at amoy kusina. Ang babaeng naglalakad ngayon sa gitna ng boardroom ay nakasuot ng isang perpektong lapat na suit na kulay ng makinang na perlas. Ang bawat hakbang ng kanyang matulis na takong sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng tunog na tila ba bawat isa ay isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukhang may bakas ng matinding determinasyon.
Ang kanyang mga labi ay may bahid ng kulay na kasing tapang ng kanyang kalooban, at sa kanyang daliri, ang sapiro ng mga Montenegro ay tila sumisigaw ng katotohanan sa ilalim ng mga spotlight. Minerva, nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang panulat sa kanyang kamay ay muntik ng malaglag. Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo? Sabi ko sa'yo, huwag kang magpapakita rito. Guards, get this woman out of here. Walang gumalaw sa mga security guard na nakatayo sa bawat sulok ng silid. Nanatili silang nakatindig. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila ba wala silang naririnig na utos mula kay Leo. I'm sorry, Leo, pero ang mga gwardyang inutusan mo, sila ay tauhan ng Montenegro, at ang Montenegro ay hindi sumusunod sa utos ng isang taong magnanakaw. Ang boses ni Minerva ay mababa, ngunit bawat salita ay may talim na tila kayang humiwa ng bakal. How dare you? Sigaw ni Leo. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Sino ka ba sa akala mo? You're just my housewife. Wala kang karapatang tumapak sa silid na ito. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Don Esteban Montenegro. Bitbit ang kanyang tungkod na may ulong pilak. Ang bawat pagtapak ng kanyang tungkod sa sahig ay tila pagyanig ng pundasyon ng kumpanya. Kasunod niya si Mateo, na nakasuot ng kanyang legal robes, may bit-bit na makapal na folder. Leo Valdez. Ang boses ni Don Esteban ay puno ng puot at pangungutya. Masyado kang nabulag ng iyong ambisyon, kaya nakalimutan mong ang kumpanyang ito ay hindi itinayo ng isang Valdez. Itinayo ito ng pamilya Montenegro para sa aking heredera. Itinuro ni Don Esteban ang kanyang anak na si Minerva. Meet the real controlling shareholder of the Montenegro Group, ang babaeng minaliit mo, ang asawang pinagtaksilan mo. Siya ang may-ari ng bawat sentimong ginagamit mo ngayon. Ang buong boardroom ay nabalot ng bulungan at gulat. Si Cassandra ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na nagtatago sa likod ni Leo. Si Leo naman ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog habang nakatitig sa singsing sa daliri ni Minerva. Dahan-dahang naglakad si Minerva patungo sa dulo ng lamesa, sa upuan kung saan nakatayo si Leo. Hindi niya tiningnan ang asawa nang may galit, kundi nang may labis na pandidiri. Sabi mo kanina, Leo? Tapos na ang panahon ng nakaraan? Tanong ni Minerva, habang dahan-dahang hinahawakan ang sandalan ng upuan ng presidente. Tama ka. Tapos na ang panahon ng pananahimik ko. Tapos na ang panahon na hinahayaan kitang sirain ang pangalan ng tatay ko. Umupo si Minerva sa upuan ng presidente ng may labis na dignidad. Ang bawat kodong ay tumahimik, naghihintay sa kanyang susunod na salita. Tumingin si Minerva kay Leo, na ngayon ay mukhang isang basang sisiw sa gitna ng ulan. Maupo ka, Leo Valdez. Oh wait, wala ka na palang upuan dito. Pero sige, makinig ka. Dahil ngayon, sisimulan na natin ang tunay na ulat. Mateo, Attorney Salvador, ipakita niyo sa lahat kung paano winaldas ng lalaking ito ang kaban ng aking pamilya para sa kanyang pansariling luho. Hinarap ni Minerva ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gitna ng boardroom. Simulan na natin ang pagpupulong. Ang bawat hininga ni Leo sa loob ng boardroom ay tila paghigop ng makapal at mainit na usok. Ang kanyang mamahaling suit, na kanina ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay basang-basa na ngayon ng malagkit na pawis. Ang amoy ng kanyang takot ay unti-unting sumasapaw sa bango ng kanyang designer cologne. Isang amoy na tila nabubulok na basura sa gitna ng marangyang silid. Tumayo si Mateo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ibinaba niya ang isang makapal na folder sa gitna ng mahabang lamesa. Ang tunog ng paglapat ng mga papel sa mahogany ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid.
Board of Directors, panimula ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ang hawak niyo ngayon ay hindi lang mga simpleng financial report. Ito ang mapa ng bawat sentimong ninakaw ni Leo Valdez mula sa kumpanyang ito patungo sa mga offshore accounts sa Cayman Islands at Singapore. Lahat ay nakapangalan sa isang tao, si Cassandra Mijares. Isang sabay-sabay na singhap ng pagkagulat ang bumalot sa silid. Ang mga kodong na kanina ay nakikinig kay Leo ay nagsimulang magbulungan ng may halong pandidiri. "Leo, what is this?" Sigaw ng isa sa mga pinakamatandang kodong. "Is it true? Ginamit mo ang pondo ng kumpanya para sa babaeng ito?" "No, it's a lie. Fake documents yan." Pagsusumamo ni Leo, ang kanyang boses ay pumiyok sa sobrang nerbiyos. Humarap siya kay Cassandra na ngayon ay nanginginig na rin. "Babe, sabihin mo sa kanila, hindi ito totoo, di ba?" Ngunit si Cassandra, sa halip na sumagot, ay dahan-dahang umatras. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa pinto. Naghahanap ng paraan para makatakas sa kahihiyang unti-unting lumalamon sa kanya. "Wait, there's more." Dugtong ni Attorney Salvador habang pinipindot ang isang remote control. Ang dambuhalang screen sa likod ni Minerva ay biglang nagkaroon ng liwanag. Hindi ito mga numero, hindi ito mga graph. Isang waveform ng audio ang lumitaw, at kasunod nito ay ang boses na tila mga multong bumangon mula sa dilim ng kataksilan. Isang mabilis na pagbulusok sa bangin. Walang maghihinala. "It will look like a tragic end to a tragic woman." Ang bawat salita ni Leo sa recording ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa leeg ng bawat taong nakikinig. Ang katahimikan sa boardroom ay naging nakakabingi. Maging ang mga security guard ay napailing sa tindi ng kasamaang narinig. You tried to kill your own wife?" Bulong ng isang board member, ang kanyang muka ay puno ng matinding gigil. "You're a monster, Leo." Dahan-dahang tumayo si Minerva. Ang bawat galaw niya ay tila isang tula ng paghihiganti. Lumapit siya kay Leo na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Hinawakan ni Minerva ang kurbata ni Leo. Ang kurbatang sadyang itinuwid niya noong unang kabanata sa loob ng Biniper Room. Sa pagkakataong ito, hindi ito haplos ng pag-ibig. Hinila niya ito ng bahagya. Sapat na para mapilitang tumingin si Leo sa kanyang mga mata. "Leo, naaalala mo ba ang sabaw na dinala ko sa'yo?" Mahinang tanong ni Minerva. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa sementeryo. "Sabi mo, amoy kusina ako. Sabi mo, wala akong alam sa mundo mo. Pero Leo, ang mundong ito na tinatapakan mo, ang perang ginamit mo para pambili ng kurbatang to, at ang upuan na inupuan mo, lahat yan ay sakin. You were never the king. You were just a temporary ghost in my palace." "Minerva, please! Family tayo! For Mateo, please!" Pagmamakaawa ni Leo, ang kanyang mga luha ay gumuguhit sa kanyang pisngi. Ngunit walang sino man sa silid ang naawa. Binitawan ni Minerva ang kurbata nito nang may labis na pandidiri. Tila ba humawak siya ng isang maduming basahan. "Family." Ang pamilya ay hindi pumapatay para sa insurance money, Leo. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa taong bumuo sa kanila. Wika ni Minerva, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay ng isang puting panyo. Biglang sumabog ang galit ni Cassandra. "Kasalanan mo to, Leo. Ikaw ang nag-utos sa akin. Ikaw ang nagsabing madaling lokohin ang asawa mo dahil tanga siya. Don't drag me into this." "You snake!" Sigaw ni Leo habang pilit na inaabot si Cassandra, ngunit agad silang hinarang ng mga security guard. Bumukas ang malalaking pintuan ng boardroom sa huling pagkakataon. Pumasok ang mga tauhan ng NBI, ang kanilang mga uniforme ay tila hudyat ng katapusan. Ang kalansing ng mga posas na inilabas ay ang tanging tunog na bumasag sa huling pag-asa ni Leo. "Leo Valdez, Cassandra Mijares, you are under arrest for qualified theft, embezzlement, and frustrated murder." Deklarasyon ng opisyal.
Habang hinihila si Leo palabas ng boardroom, dumaan siya sa tapat ng pintuan ng mga waiter, ang eksaktong pintuan kung saan niya pinalabas si Minerva noong gabing hiyain niya ito. Ang karma ay tila isang malupit na bilog na mabilis na umikot. Naiwan si Minerva sa gitna ng tahimik na boardroom. Tumingin siya sa kanyang ama at sa kanyang anak. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng 25 taon ay tila biglang naglaho, pinalitan ng isang matamis at mapait na kalayaan. Ang bawat hakbang ni Leo palabas ng boardroom ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay na humahawak ng mamahaling pluma at baso ng whiskey, ay nakatali ngayon sa likod ng malamig at magaspang na bakal ng posas. Ang tunog ng bawat paglalapat ng metal sa kanyang balat ay tila isang bulong ng kanyang sariling kamatayan. Pagbaba nila sa malawak na lobby ng Montenegro Group, sinalubong sila ng nakakasilaw na liwanag mula sa mga kamera ng media. Ang mga flash na dati ay hinahangad ni Leo para sa kanyang image ay tila mga kidlat ngayon na sumusuno sa kanyang huling hibla ng dangal. Ang amoy ng lobby, ang amoy ng tagumpay at yaman ay tila naging amoy ng isang kulungan para sa kanya. Leo, totoo ba ang mga paratang na ninakawan mo ang sarili mong asawa? Sigaw ng isang reporter habang itinatapat ang mikropono sa kanyang mukha. Cassandra, balita namin ay ikaw ang utak ng lahat ng dummy accounts. Anong masasabi mo? Sunod-sunod na tanong ng isa pang mamamahayag. Si Cassandra ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang magulong buhok. Ang kanyang pulang sutla na damit ay gusot na at ang isa niyang takong ay nabali sa gitna ng kaguluhan. Kaya naman, tila siya isang sugatang hayop na kinakaladkad sa gitna ng kalsada. Wala na ang kanyang kayabangan, wala na ang kanyang mapanuyang ngiti. Ang tanging natira ay ang matinding hiya na tila isang laso na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa itaas ng mezzanine, nakatayo si Minerva sa tabi ng kanyang ama. Nakatingin siya sa ibaba, pinapanood ang bawat sandali ng pagbagsak ng 2 taong sumira sa kanyang tiwala. Ang malamig na hangin mula sa labas ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig. Tingnan mo sila, Minerva, mahinang sabi ni Don Esteban. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat ng katarungan. Ang mga taong nagtatangkang umakyat sa hagdan na gawa sa kasinungalingan, laging sa putikan ang bagsak. Isang opisyal ng NBI ang lumapit kay Leo. Sa halip na idiretso siya sa main entrance kung saan naghihintay ang kanyang kotseng luho, itinulak siya ng mga pulis patungo sa isang madilim at makitid na pasilyo. Teka, bakit dito ang daan natin? Ang sasakyan ko ay nasa harap. Sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Sa likod po ang daan niyo, Sir Leo, sagot ng isang gwardyang dating minaliit ni Leo. Utos po ng bagong presidente. Nakakasira daw po ang hitsura niyo sa imahe ng kumpanya. Nang bumukas ang mabigat na pintong bakal sa likod ng gusali, sinalubong sila ng amoy ng basura at basang kalsada. Iyon ang eksaktong pintuan kung saan pinalabas si Minerva noong gabing hiyain siya ni Leo sa bangket. Ang madilim at maruming eskinita na tila ba naging dulo ng mundo para kay Minerva noon, ay naging dulo na rin ng lahat para kay Leo ngayon. Sa gitna ng ulan na nagsisimula ng pumatak, nakita ni Leo ang isang itim na van ng pulis. Bago siya tuluyang isakay, lumingon siya sa itaas at nakita ang isang anino sa bintana ng penthouse. Si Minerva, ang kanyang asawa, ay tila isang reynang nakatingin sa kanyang nasasakupan, matatag at hindi matitinag. Minerva, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Please! Pagsusumamo ni Leo sa hangin, ngunit ang kanyang tinig ay nilamon lamang ng ingay ng lungsod at ng buhos ng ulan. Isinarado ng pulis ang pinto ng van. Ang tunog ng paglapat ng bakal sa bakal ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng buhay ni Leo Valdez. Ang kalyong nasa kamay ni Minerva
Dahil sa pag-aasikaso rito, ay tila biglang gumaling, pinalitan ng isang makinis at malakas na palad na handa nang humawak sa timon ng kanyang sariling kapalaran. Pumasok si Minerva sa loob ng kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Leo. Pinatunog niya ang diffuser na may amoy ng eucalyptus at sandalwood na tila ba nililinis ang bawat sulok ng silid mula sa mabahong alaala ng pagtataksil. Umupo siya sa malaking upuan at sa ilalim ng kanyang mga daliri. Naramdaman niya ang lamig ng mesa. Wala ng takot. Wala ng hiya. Ang tanging natira ay ang matamis at payapang lasa ng katarungan. Sa ilalim ng malambot na sinag ng umaga, ang bawat talulot ng mga bulaklak sa hardin ng Dinto Montenegro ay tila sumasayaw sa saliw ng mahinahong simoy ng hangin. Ang amoy ng basang lupa at sariwang jasmine ay humahalo sa bango ng bagong timplang kape ni Minerva. Hindi na siya nakasuot ng suit na kulay perlas o ng lumang bestidang may mantsa ng sabaw. Sa pagkakataong ito, suot niya ang isang malambot na puting lino na damit, isang kulay na sumasalamin sa bagong simula at kalinisan ng kanyang kalooban. Naupo si Minerva sa tapat ng kanyang dambuhalang lamesa sa opisina ng Minerva Foundation. Ito ang kanyang bagong misyon, isang institusyong nagbibigay ng legal at pinansyal na tulong para sa mga kababaihang nakakaranas ng bauhan kinte at pagtataksil sa loob ng tahanan. Ang bawat pirma niya sa mga dokumento ngayon ay hindi na para sa pagnanakaw ni Leo, kundi para sa paglaya ng mga babaeng dating katulad niya. Ma, kailangan mo na pong magpahinga. Halos 3 oras ka na dyan. Biro ni Mateo habang papasok sa silid. Ang kanyang anak ay mas mukhang panatag ngayon. Ang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Ngumiti si Minerva at inayos ang kanyang mga papel. Sandali na lang ito, Mateo. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat bago tayo mag-almusal kasama ang lolo mo. Sandaling napatitig si Minerva sa isang ulat sa dyaryo na nasa gilid ng kanyang mesa. Sa maliit na kolum ng balita, nakasulat ang huling balita tungkol sa paglilitis kay Leo at Cassandra. Si Leo ay hinatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa qualified theft at frustrated murder. Ayon sa mga ulat, ang dating Tanchutich ay unti-unti nang nawawala sa sariling kaisipan. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Minerva sa loob ng kanyang madilim na selda, tila ba naghahanap ng sabaw na kailanman ay hindi na niya matitikman muli. Samantala, si Cassandra ay nahaharap sa napakaraming demanda ng pagnanakaw at luwadao. Ang kanyang bawat sentimong pinaghirapang nakawin ay binawi ng korte para pambayad sa mga pinsalang ginawa niya. Ang huling balita, siya ay nagtatrabaho ngayon bilang isang tagalinis sa loob ng pasilidad ng kulungan. Ang mga kamay na dati ay tanging alahas lang ang hawak, ngayon ay sanay na sa paghawak ng panlinis ng banyo. Karma is not just a word, Mateo. It's the universe returning the energy they once gave. Bulong ni Minerva sa kanyang sarili. Lumabas ang mag-ina sa hardin, patungo sa malawak na hapagkainan sa beranda. Naroon na si Don Esteban, nakaupo ng tuwid at tila muling bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Ang bawat pinggan sa lamesa ay puno ng masusustansyang pagkain at sa gitna ng hapag, may isang maliit na mangkok ng mainit na sabaw ng manok na may luya. Ang paboritong luto ni Minerva. Kinuha ni Minerva ang sandok at dahan-dahang sinalinan ang mangkok ng kanyang ama at ng kanyang anak. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay puno ng pagmamahal at dignidad. Hindi na siya ang anino na nagtatago sa kusina. Siya na ang nagpapatakbo sa daloy ng buhay sa tahanang ito. Papa, tikman niyo ang sabaw. Sinadya kong gawing sapat lang ang alat para sa inyo, ani Minerva ng may malambot na tinig. Hinigop ni Don Esteban ang sabaw at dahan-dahang tumingin sa kanyang anak. Isang ngiting puno ng pagmamalaki ang gumuhit sa kanyang mukha. Salamat, Minerva. Sa wakas, ang lasa ng tahanan ay muling naging payapa. Naramdaman ni Minerva ang init ng sabaw
sa kanyang sariling lalamunan. Hindi na ito ang hapdi ng pasong dulot ng pagtataksil, kundi ang init ng isang pusong muling nabuo. Ang bawat taon ng kanyang pananahimik ay naging aral, at ang bawat sakit ay naging sandata para sa kanyang muling pagbangon. Tumingala si Minerva sa asul na kalangitan. Ang araw ay mataas na, nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng Montenegro Group, at sa kanyang bagong buhay, ang 25 taon ng anino ay natapos na, pinalitan ng isang liwanag na hinding-hindi na muling mabubura ng kahit na sinong lalaki. Sa wakas, bulong ni Minerva habang nakatingin sa kanyang pamilya. Tama na ang timpla.